ngayon, balikan natin si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections para talakayin ang desisyon ng Korte Suprema hinggil sa manual vote counting at update sa huling araw ng voters registration. Director Laudianco, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas Ngayon. Magandang tanghali po, Sir Joshua at lahat ng taga-subaybay ng Bagong Pilipinas Ngayon. Alright. Sir, una po sa lahat, ano po ang naging reaksyon ng COMELEC sa naging desisyon ng Korte Suprema na hindi mandatory ang manual counting ng mga boto sa precinct level? Kami po ay lubos na nagpapasalamat at nagagalak po sa desisyong ito ng Korte Suprema sa kaso po ng Alimansa versus Commission on Elections, kung saan po binigyang tibay yung ating pong Republic Act 9369 na ito po ay pagmomodernisa ng ating automated elections po at hindi po nangangahulugan na kailangan gawin yung manual parallel count na sa paningin nga po ng Supreme Court ay kumokontra sa original na intensyon na mas pabilisin, mas ayusin at mas maging accurate po ang ating sistema ng halalan. Okay. And also ayon po sa Korte Suprema, logical umano na wala ng manual counting rules matapos lumipat ang bansa sa automated election system. Paano po nito pinagtitibay ang tiwala ng COMELEC sa election automation? Sa pamamagitan po ng desisyong ito, muling nilinaw ng Supreme Court na yung pong mismong batas, ang Republic Act 9369, ay naglagay ng mga safeguards. In fact, bukod po sa minimum technical capabilities ng ating sistema, nandun din po yung tinatawag nating voter verifiable paper audit trail. Kaya nga po may balota, kaya may resibo. At pagdating nga po doon sa huling parte ng halalan, yung kung ating random manual audit, ay kailangan isagawa ng COMELEC. Bukod pa na bago po tayo maghalalan ay merong mga sertifikasyon, merong mga test, merong international certifying entity, may local source code review at higit sa lahat po, yung mga bago ngayon na ginawa ng COMELEC ang siya magpapatunay, una, sapat ang batas, pangalawa, gumagana ito at muli, ikatlo, hindi kinakailangan ng parallel manual count. Okay. And perhaps you can expound more on this, Director. Ipinaliwanag po ng COMELEC na ang manual count sa mismong araw ng halalan ay maaari nga po magdulot o maging mas prone sa delay at manipulasyon. Pakipaliwanag po kung bakit posible po ito mangyari. Tama po, kinilala rin po ng Supreme Court yung talagang vulnerabilities po ng ating manual elections. Pwede pong magkaroon ng error sa pagbasa, sa pagsusuma at pagkakanvas ng boto. Whether ang error po na yan ay sinadya o hindi sinasadya, ngunit nananatili po itong vulnerabilities at nakita po natin ito hanggang nung huling sistema ng halalan ng manual elections sa pinatupad natin noong 2007 kung saan napakarami pong naikorek, kailangang itama at yung nga po, yung pagdating sa mga protesta, pag-question sa ating mga korte kung saan binibilang nilang muli ang halalan. Ang lahat po na ito ay naiwasan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Republic Act 9369 dahil automated mula pagbasa, pagbilang, pagcanvas, pagtransmit. Kaya nga pong sinasabi ng Supreme Court, kung babalik tayo doon, una, makakatagal ito. Pangalawa, babalik muli yung vulnerabilities ng tawag nga po ng Supreme Court dito, yung opportunities sa fraud at manipulation ay babalik muli. Ito nga pong dahilan kung bakit tayo nagmodernisa ng ating mga halalan. Alright. Well, sa kabila nga po niyan, Director, may mga grupo pa rin po nananawagan ng parallel manual count dahil daw po sa pangamba sa posibleng dayaan. Paano po tinutugunan ng COMELEC ang agam-agam ng publiko tungkol sa transparency ng automated elections? Una po pa lang sa ating pagbalangkas ng ating terms of reference. Alam niyo po ba yung 2025 elections as early as March 2023 ay naisa publiko na. Hanggang ngayon nandoon sa aming website yung terms of reference, yung technical specification. Ang kagustuhan nga po ng COMELEC dito ay makibahagi ang ating IT community, ang ating academe, ang ating mga experts nang malaman kung sapat ba, nandiyan ba yung safeguards at pangalawa, kung ito ba yung pinakaakmang teknolohiya na gagamitin natin na kukunin para sa halalan. Ngayon pong papunta mo tayo sa 2028, gagawin po muli ng COMELEC yan. Asahan ninyo as early as June ay ilalabas na namin yung balangkas ng terms of reference nang makuha namin ang kuro-kuro ang lahat. Pangalawa, doon po sa pagbubuo mula po sa ating public bidding, kabahagi ito, transparency, pati rin sa pagtetest for the first time binuksan yung warehouse po ng COMELEC, nakita mismo ng representatives ng political party ng ating media at na-broadcast
kung paano ba binubuo yung balota, paano to napupunta sa pag-imprenta, yung mismong pag-certify, pagte-testing ng sistema, lahat po yan ay sinapubliko ng COMELEC. At yung pinakahuli nga po yung random manual audit kung saan hindi po nakikialam ang COMELEC dito. Kami po ay taga-facilitate lamang ng venue at yung mga gagamitin, kundi ang ating private institutions tulad ng ating Lente, PPSRB NAMPREL, Philippine Institute of Certified Public Accountants, Philippine Statistics Authority, ang DepEd. Sila po ang pinamahala natin yan at since 2010 hanggang ngayong 2025, ang resulta po ng random manual audit, 99.9999% accurate po mula doon sa mano-mano hanggang sa automated elections. Alright, that's good to hear po, Director. Well, on that note po, paano po ninyo hinihikayat naman ng publiko na magtiwala sa automated election system, lalo na't papalapit na po ang mga susunod na halalan dito sa ating bansa? Nakakatuwa nga po dun sa pinakahuling OCTA survey, July 2025, na hindi po kinomisyon ng COMELEC, nagkusang loob po ang OCTA. Lumalabas po ay 96% ng Pilipinos po ang nagtitiwala at gusto na maulit muli at pagpatuloy ang automated elections. At 92% nga po doon sa 96% na yan, gusto kahalin tulad ng sistema na ginawa noong 2025. Makakaasa po kayo na kung paano namin binuksan, naging transparent, para nang sa gayon malaman ng bawat isa ang lahat ng workings ng ating automated system noong 2025 ay gagawin namin muli dito at papaigtingin pa nga po namin at sisimulan po namin. Asahan ninyo po itong Hunyo ay magsisimula na po kaming maglabas ng ating terms of reference. Asahan din po ninyo na muli namin bubuksan ng lahat ng proseso mula sa ating bidding hanggang doon sa production, hanggang sa testing ng sa gayon. Mas marami po ang makilahok, mas marami ang maunawaan at mas marami po ang makaintindi ng ating sistemang gagamitin sa 2028. Okay. At para po sa mga nakatutok sa atin ngayon, ano pa po yung mga susunod na hakbang ng COMELEC, Director, para lalo pang mapahusay ang seguridad, kredibilidad at integridad nitong automated election system ng ating bansa? Dahil alam po natin ang teknolohiya po ay napakabilis mag-evolve at mag-progress. Ang COMELEC po ngayon ay nagbabalangkas ng bagong terms of reference o technical specifications at tinitignan namin ang iba't ibang teknolohiya na available po ngayon na maaari nating magamit. Binabalanse po ito ng COMELEC yung pong ating teknolohiya na available and at the same time madali maunawaan, madali magamit, mas madali maging pamilyar ang ating kababayan. Nang sa gayon po, pag pinagsama ang lahat na ito, magiging epektibo yung ating automated elections dahil magiging epektibo lamang po ang lahat na yan kahit gaano pa ka-high-tech kung ito ay maunawaan at higit sa lahat, aangkinin ng ating kababayan yung halalan. Yun po ang ating goal, kaya asahan po ninyo every step of the way, every step of the process po, magiging kabahagi po ang buong bayan at humihingi po kami ng tulong sa ating mga kapatid sa media ay sana po matulungan niyo po kaming maiparating sa kanila ang impormasyon na to. Okay. Hingi na rin kami ng update, Director, sa inyong at ang ilan sa inyong mga paalala kaugnay po ng voters registration na ngayon na nga po ang huling araw. Tama po, Sir Joshua. No? Ngayon na po, May 18, 2026, ang pinakahuling araw ng ating voters registration para po sa paparating na November 2, Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Lubha pong napakarami ng tao talaga nakita namin. Alam niyo po ba, as of last Saturday, May 16, ang natanggap at naproseso na pong application ay umabot na halos 5.2 million. Nakakagulat po ang figura na yan. At tingin nga po namin, mahihigitan pa talaga ng sobra pag natapos po itong araw na to. Sana po pagdating nyo sa COMELEC sites ay kumpleto na po yung dala nyong form na ito naman po ay maaring i-download at i-print mula sa aming website at libre rin pinamimigay sa COMELEC at magdala po ng valid government issued ID kung saan namin matatagpuan ng inyong larawan, pangalan, birthday, address at inyong impirma. Sana po doon sa mga nakapila ngayon ay pakihabaan po ang inyong pasensya dahil po ginagawa ng lahat ng COMELEC ang aming makakaya para po kayo ay maparegister. Talaga lang pong huling araw ngayon at hindi na po ito magkakaroon pa ng extension. Okay. Director, follow-up lang po. Pwede po ba kung sakasakali nakalimutan yung kanilang mga physical ID, pwede gamitin yung mga online ID sila like sa LTO portal, yung mga ganon, mga driver's license para makapagparehistro?
Ama po, dalawa po ang nai-anunsyo ng ating pamahalaan na digital IDs ngayon. At ito po'y kinikilala ng COMELEC. Unang-una na yung nasa ating e-gov, yung National ID o PhilSys ID. Kinikilala po yan ng COMELEC. At ikalawa nga po, nandun sa portal ng Land Transportation Office, kinikilala po yan ng COMELEC. Dapat lang po talaga nagtutugma yung inyong larawan, yung inyong pangalan, address at birthday dun sa datos na ibibigay. Paalala rin po dun sa mga nag-transfer, yung pong lumipat ng tirahan na maaring wala pa ng updated na ID po nila na doon na nakalagay yung kanilang bagong address, ay kayo po hihingan namin ng ibang patunay tulad po ng inyong mga bills, utilities, at iba pa, maipatunayan lamang na kayo talaga ang nakatira sa bagong address. At para naman po sa kabataan na maaring ang dala-dala lamang po ay school ID at library card, tinatanggap po namin yan. Ngunit kailangan din po nakalagay yung birthday nyo doon para makasiguro tayong kwalipikado kayo. Kung wala pong birthday sa naturang school ID or library card, maaari po magdala na ng birth certificate nang sa gayon makasiguro po tayo na kayo kwalipikado, tama ang mailalagay sa form. Lahat pong ito ay ginagawa na rin ng COMELEC para sa proteksyon ng ating mga kababayan dahil lahat po ng prosesong ito ay under oath at may consequence po kasi kung tayo magkakamali o magsisinungaling. Kaya po katuwang ang COMELEC ng pagtatama ng lahat ng datos. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Thank you, sir. Maraming salamat po.